Sino po dito yung at the beginning, kasi tinuturo natin yan na mag-start yung taon, seek God for His word or for His direction sa iyo for the year. No? Sino gumagawa nun? Di ba? Practice natin yun dito sa LJM that we are seeking God. Lord, ano yung word mo sa amin for the year? Sino rito yung naka-receive nun? At the beginning of 2025, may na-receive siyang word from God. Taas kamay, yung mga naka-receive ng word kay Lord. Sige po, kayo mahiya. Yung mga promise ni Lord. Sino yung may mga kinlaim na promise ng Lord ngayong 2025? And ngayon, na nasa last month na tayo, sino po rito yung magsasabi ng nangyari na yung kinlaim niya? Wow, ang dami ah. Eh yung mga hindi pa na-claim, yung, ay pastora sa akin hindi pa. On process pa. Sino yun? Taas kamay. Uy, oo, di ba? Alam nyo, marami nang tinugon si Lord sa panalangin natin, but I also believe na marami pang hindi na ibibigay sa atin. Dahil pinoproseso pa ni Lord. Amen? Dahil tungkol po dyan ang ating pag-uusapan. Sa totoo lang, sa dinami-dami ng pangako ng Panginoon sa Bible, the truth is, life will give you storms, shipwrecks, snake bites, and unexpected detours. But Acts 27 and 28 shows us this truth. Circumstances may speak first, but God always speaks last. Ang mga sitwasyon, maaaring nangungusap sa atin, pero ang higit na mahalaga ay kung ano ang sinabi ng Diyos sa iyo. And what God says last is what stands. Ang ating po pag-uusapan ngayon is, God has the final say. Pakisabi nga po natin, ready, go! Pag sinabi natin God has the final say, ibig sabihin God is in control and He is in charge. Okay? It talks about the sovereignty of God. That whatever happens in our lives, God is God. Mananatiling Diyos siya at kaya niyang pagandahin anumang pangit na sitwasyon. Amen po ba? Yan po ang ating pag-uusapan, gano yung sovereignty ni Lord, that even in the most unpleasant circumstances, kaya niya itong pagbutihin at pagandahin. Sa totoo lang, yung katabi mo ay produkto ng sovereignty ni Lord. Tignan mo. O, di ba? Sa kabila ng lahat. Parang natatawa kayo sa tsura ng katabi mo. Di ba? Ang ating po pag-aaral ngayon ay kukunin natin sa ilang eksena o pangyayari sa buhay ni Apostol Pablo. At yan po ay matatagpuan natin sa mga gawa, Kabanata 27. Starting verse 20 to 25, but I suggest na pagdating ninyo sa bahay, you meditate on it. No? Chapter 27 and chapter 28, dahil yan po yung coverage ng ating kwento, diyan po manggagaling ang ating mga pag-uusapan. Okay. Starting from 20, ang sitwasyon po nito, para lang po bigyan ko kayo ng background, si Pablo po ay bihag at siya po ay patungong Roma. At yun ang kalooban ng Panginoon na siya ay makarating sa Roma para harapin ang emperador. Alam natin na kung bakit sa kabila ng pagiging bilanggo ay gustong-gusto ni Pablo makarating sa Roma. Una, dahil yun ang sinabi ng Panginoon. Pangalawa, dahil may purpose ang pagpunta niya sa Roma. At yun ay walang iba kundi maipahayag niya ang mabuting balita. Okay? So ito po, naglalayag ngayon si Pablo kasama ng mga tripulante at iba pang bilanggo o bihag papuntang Roma. Subalit sa kanilang paglalayag, dumaan sila sa matinding bagyo. Ang sabi ng kwento, ilang linggo na hindi nila nakita ang araw at bituin. Ganon kadilim, ganon kalakas yung bagyo. Dire-diretso, walang pagsinag ng araw. Malalaki yung alon, madilim na madilim yung paligid. Sa totoo lang, nakakatakot. Sa kwento nga, hindi sila halos makakain dahil sa takot. Dahil ang alam nila, mamamatay na sila sa bagyong iyon. Okay? So, basahin na natin ang verse 20. Dahil namin hindi nakita ang araw at ang mga bituin. At hindi rin humupa ang napakalakas na bagyo. Kaya't nawalan na kami ng pag-asang makaligtas pa. Dahil matagal nang hindi kumakain ang mga nasa barko, tumayo si Pablo at nagsalita. Mga kasama,
kung nakinig lamang kayo sa akin at di tayo umalis sa Kreta, hindi sana natin inabot ang ganito. Dahil sa kanilang paglalayag, nung sila ay nasa Kreta, sabi ni Pablo, huwag tayong tumuloy maglayag dahil hindi magiging ligtas ang ating paglalakbay. Advice ni Paul. Pero hindi nakinig ang may-ari ng barko at ang mga tripulante. So to cut the story short, nagtuloy silang maglayag. At ito na nga ang nangyari. Dahil hindi nakinig ng advice, dumaan sa bagyo. Huwag mo tingnan yung katabi mo. Minsan, hindi lang yung mga kasama ni Paul yun no? Ayun mo yun, binigyan mo ng advice para hindi mo pahamak, pero tumuloy pa rin, no? Noon din pala, may mga ganon, no? Verse 22, ito ngayon ang payo ko, lakasan ninyo ang inyong loob, sapagkat walang mamamatay isa man sa inyo. Kaya nga lamang mawawasak ang barko. Paano nalaman ni Pablo yon? Verse 23, dahil nagpakita sa akin kagabi ang isang anghel ng Diyos, ang Diyos na sinasamba ko at pinaglilingkuran. Sinabi niya sa akin, huwag kang matakot, Pablo. Sino ngayon ang mga nasa bagyo? Ito po ang word ni Lord sa iyo. Huwag kang matakot. Dapat kang humarap sa emperador, alang-alang sa iyo'y ililigtas ng Diyos ang lahat ng mga kasama mong naglalakbay. Wow, tignan niyo naman ang favor ni Lord kay Paul. Dahil sobrang, itong si Paul ay masunuri sa kagustuhan ng Panginoon. Pabor man o hindi sa kanya pabor ang inuutos ng Panginoon. Palit naman, ang sabi ng Panginoon, lahat ng nakasama ni Pablo sa barko, ililigtas niya. Yan. Tingnan mo yung katabi mo, alam mo ba ganyan ka-favored? No? Dahil ikaw ay anak niya, pati ang mga kasama mo ay ililigtas niya. Laking blessing yan sa atin. Verse 25, kaya tibayan ninyo ang inyong loob, mga kasama. Nananalig ako sa Diyos na mangyayari ang lahat ayon sa sinabi niya sa akin. Take note, ang sinabi ng Panginoon kay Pablo, hindi sila mamamatay, ililigtas sila. Pero ang realidad ni Pablo, nakakamatay yung kanilang sitwasyon. Ganun at hindi yung bagyo na kanilang pinagdadaanan. Pero mo 2 weeks, puro dilim lang ang nakikita nila. Malakas na alon, nasa gitna ng paglalayag. But God has the final say over the storm. Yes, the storm was violent, the sailors lost hope, but God's word overruled the weather. Kahit ang physical storm ay nasa ilalim ng kamay ng makapangyarihang Diyos. Amen? Amen? So anong final word ng Panginoon kay Paul? Do not be afraid, for you must stand before Caesar. Or sa ibang term ay, do not be afraid, for you will be in Rome. Siya ay kailangang makarating sa Rome. Ibig sabihin na itong bagyo na pinagdadaanan ni Pablo ay napakaliit na bagay para hindi matuloy ang ipinangako sa kanya ng Panginoon. Anong storms ang tinutukoy dito? Sa kwento ni Paul, this is a physical storm. Okay? Totoong yung physical na bagyo. Yan, malakas na ulan, may kulog, kidlat, malaking alon. Pero sa buhay natin ngayon, it could represent something else. No? Storms represents uncontrollable trials. Mga pangyayari o problemang hindi mo alam kung ano ang gagawin. Pero ang pangako ng Panginoon, Isaiah 43 verse 2, when you pass through the waters, I will be with you. Dumaan man tayo sa apoy, hindi tayo masusunog. Dumaan man tayo sa ilog, hindi tayo malulunod. Yan ang pangako ng ating Panginoon. In Psalms 107 verse 29, He stilled the storm to a whisper. Sa isang bulong, kayang pakalmahin ng Diyos ang anumang bagyo. At napakaraming kwento niyan sa Biblia na kung saan ang kahit ang mga disciple ay natakot sa bagyo, pero sa isang utos lamang ng ating Panginoon, sumunod, pumayapa ang bagyo. Amen po ba? Sino po rito yung magtatapos na ang taon ay nasa bagyo pa? Alam mo yun, minsan magtatapos na yung taon, may pahabol pang problema. Ano ba naman yan? Humabol pa, hindi na lang pinatapos. Meron bang may ganon dito? Magtatapos na lang yung taon, humabol pa si problema. No? Sa totoo lang, kapatid, ito ang comfort ni Lord sa iyo, that even in the storm, God is in control.
Amen. Sabi mo sa katabi mo, kumalma ka kapatid. Yes, maaring maingay, malakas ang puwersa ng bagyo, but the promise is even louder. The storm does not decide your destiny, but God does. Okay? Nasa matindi kang problema, si Paul, kahit dumaan sa nakakamatay na bagyo, iningatan siya ng Panginoon. Bakit? Mas malakas kay Paul yung pananampalataya niya sa sinabi ng Diyos sa kanya. Mas pinaniniwalaan ni Paul yung sinabi ng Diyos sa kanya kaysa sa realidad ng bagyong hinaharap niya. That's faith. No, alam niyo ang totoo, kapag ang mga Kristiyano matatag sa bagyo, matatag sa problema. Bakit? Mas natin yan exercise natin yan. No, kapag ikaw ay nasa pagsubok, kapag ikaw ay nasa bagyo ng buhay, that's your opportunity to exercise your faith. No? Ano ang mas malakas na tinig sa'yo? Tinig ng pagkatakot o tinig ng pananampalataya? Another thing, hindi lang sa bagyo, tignan nyo, hindi natapos sa bagyo ang pagsubok ni Paul dahil kailangan ding mawasak ang barko. Yan. Okay na nasa bagyo ka, no? Basta nasa barko ka. Kaya lang, hindi pa natapos sa bagyo. Pati yung sinasakyan niya, masisira. Tignan nyo po. Acts 27 verse 41 to 44. Ngunit nasadsad ang barko sa parteng mababaw. Bumaon ang unahan ng barko kaya't hindi makaalis. Samantala, ang hulihan naman ay nawasak dahil sa kahahampas ng malakas na alon. Binalak na mga kawal na patayin ng mga bilanggo upang walang makalangoy at makatakas. Subalit nais ng kapitan na iligtas si Pablo kaya pinagbawalan nito ang mga kawal. Sa halip, pinatalon niya sa tubig ang lahat ng marunong lumangoy upang makarating sa pampang. Ang iba'y inutusan niyang sumunod na nakahawak sa mga tabla o piraso ng barko at kaming lahat ay nakarating sa dalampasigan. Kapatid, God has the final say over the shipwreck. Kahit pa masira ang barko, may protection si Lord. Sabihin mo sa katabi mo, kahit masira ang barko, may protection si Lord. Anong nangyari sa kanila? Totoo, tinupad ng Diyos ang pangako niya, walang namatay. Dumaan sa bagyo, niligtas sila. Dumaan sa pagkawasak ang barko, ligtas pa rin sila. Walang namatay. They all reached the shore safely. Kaya nga sabi niya, so it was that they all escaped safely to land. Ano ba yung shipwreck? Ano ba yung pagkawasak ng barko? What it represents sa buhay natin ngayon? Shipwreck represents the end of comforts, routines or systems you relied on. Yung mga bagay na inaasahan natin, o mga bagay na nagpapakomportable ng buhay natin. It could be a painful transitions that force you to cling to God alone. Alam mo yun, ito na lang ang meron ako, tapos nawala pa. Yan. Kahit po sa mga ganong sitwasyon, God is in charge. Sino po rito yung nakaranas na ng shipwreck? Nawasak. Hindi lang ang kanyang puso, o minsan nawasak ang kanyang pangarap sa buhay. Minsan nawasak ang iyong damdamin dahil sa mga pangyayari. O minsan, yung comfort mo, nawalan ka ng trabaho, yung business ay nagde-drift down, no? Unti-unting nawawala. No? Those are the things that representing our shipwreck. Pero ang pangako ng Panginoon, ano ang word ni Lord? Katulad na sinabi ni Paul, I was struck down but not destroyed. Kabi-kabila ang atake, kabi-kabila ang kaaway, kabi-kabila ang problema, ang pagsubok, pero hindi natinag si Pablo. Same word na binibigay ngayon sa atin ng Panginoon. Maaaring marami kang pagdaanan, kabi-kabila sa harap, sa likod, ang mga pagsubok, pero ang pangako ng Panginoon, hindi ito magwawagi laban sa kanyang mga anak. Baka gusto mong palakpakan si Lord dyan. Actually, ang anumang pangit na pangyayari, meron tayong Romans 8:28 na pangahawakan. All things work together for good for those who love God and who has been called according to His purpose. Kapag ikaw ay anak niya, walang pangit na pangyayari na hindi niya kayang pagandahin.
Amen po ba? So ito yung comfort at assurance nating mga anak ng Diyos na kahit gaano kapangit, kasakit ang iyong pinagdadaanan, God can turn it for good. Amen. Tulad ng statement ni Job. Kilala natin si Job. Talagang siya shipwreck. Grabe ang shipwreck na dinaanan ni Job. Kinuha sa kanya ang kanyang ang buong 10 anak. Kinuha sa kanya yung kanyang hanap buhay. At nagkaroon din siya ng matinding sakit. Grabing shipwreck yun. Halos mawasak ang kanyang pagkatao. Pero grabe rin ang pananampalataya ni Job. Kaya nga niya nasabi, no purpose of God can be thwarted. Ang layunin ng Diyos hindi mababago. Ang ipitinakda ng Diyos na mangyari sa buhay mo, hindi mababago. Ano ba ang tinakda ng Panginoon? Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you. Plans to prosper you, not to harm you. Plans to give you hope and a good future. Kapatid, ganyan ka kamahal ng Panginoon. Even when life breaks apart, God holds the outcome. That is not the final destination. Amen? Amen. Mawala man, kunin man yung comfort mo, kunin man yung taong mahal mo, kunin man o mawasak man ang ano sa iyong buhay, God has the final say to your life. Amen? Your situation may break you, but it cannot break God's plan. Kahit pa, yan ay pagkakamali ng, kahit pa ito ay mistake, pagkakamali ng desisyon. Amen? Kahit ikaw ang nagkamali o ibang tao ang nagkamali, tapos ikaw ang naapektuhan ng pagkakamali na yon, walang malaking pagkakamali na hindi kayang itama ng Diyos. Praise the Lord. Dahil ganito ang klaseng Diyos ang meron tayo na kahit tayo ay magkamali, kayang-kayang ayusin at itama ng kapangyarihan ng ating mabuting Diyos. Amen! Woo! I praise God. Dahil kung hindi ganun ang klaseng Diyos na meron tayo, wala pong pastoral grace. Napakarami ko rin pong pagkakamaling nagawa sa buhay. But praise the Lord, because my God is sovereign, inayos niya, tinama niya, actually, pinaganda niya kahit ang pinakapangit na pagkakamali. Sino rito yung magtataas ng kamay at sasabihin, ako din po. Grabe kayo. Oy, alam mo, kung nandito si Lord, ay, grabe ng mga anak kong to, hindi pala niya narinig na-appreciate yung ginawa ko. Sino rito yung magsasabing ako rin, pinaganda ni Lord? Ang dami ko rin kamalian, ang dami kong nakakahiyang ginawa sa buhay. Pero dahil mahal tayo ng Diyos, inayos ng Panginoon. Amen! Woo! Salamat na lang na may Diyos na taga-ayos. Sabi mo sa katabi mo, huwag ka naman pala pa ulit-ulit. Diba? Inayos ka na, huwag ka naman pa ulit-ulit naman. Ha? Pakikulot na lang din para ano. Next, God has the final say over the snake bite. Ito. Tatalo na po tayo sa chapter 28. Okay? Sa chapter 28, nang makaligtas na kami, di ba, nagpalutang-lutang sila sa laot. Naghanap sila syempre ng kanilang, madadaungan, ang dalampasigan, di ba? Siyempre, nauna mo nga hanapin pag nasa laot, kasi narito yung nalaglag na sa laot. Eh grabe, ang layo ng dalampasigan ng isla doon. Pag kami nga sa Pampalawan, nagpupunta. Pag nasa gitna ka ng laot, wala kang makitang isla. So, ito po yung sitwasyon. Okay, dumaan sa bagyo, nakakamatay na bagyo, pero hindi namatay. Nawasak ang barko, pero hindi pa rin namatay. Pagdating niya sa Malta, meron silang nakitang dalampasigan at ang tawag sa isla na yon ay Malta. Okay? Eto na. Nang makaligtas na kami, nalaman namin ang pulong iyon ay tinatawag na Malta. Yan. Sabi mo sa katabi mo, may provision na Malta si Lord. Kahit may shipwreck, kahit na may kawasak, may provision ng Malta. Okay? Ang Malta, ito yung magiging safe place mo. Okay? Napakaganda na ipinakita sa amin ng mga taga roon. Sapagkat nang bumagsak ang ulan at naging maginaw, nagsiga sila at inasikaso kaming mabuti. Si Pablo na may namulat ng kahoy at nang mailagay ang mga iyon sa siga, mula roon lumabas ang isang ahas.
Tinuklaw ito at pinuluputan ng kanyang kamay. Nang makita ng mga taga roon, yung mga native, yung totoong taga-isla, ng mga taga-isla, syempre nakita nila yun. Maraming tinulungan sila ng mga taga-isla eh. Dahil malamig at umuulan, nag-bonfire sila para naman mainitan ng katawan nila. Malamang, ginaw na ginaw sila doon. No? Kaya tumulong si Paul na kumuha ng mga kahoy para lumakas yung siga. Kaya lang, anong nangyari? May lumabas na ahas mula doon sa kahoy. At ang sabi ng mga taga roon, nang makita ng mga taga roon ng ahas na nakabiti sa kamay ni Pablo, nasabi nila sa isa't isa, siguro ay mamamatay tao yan. Nakaligtas nga siya sa dagat, ngunit di naman pinahintulot ng langit na siya ay mabuhay pa. Siyempre, anong una mong expectation pag kinagat ng ahas? At yung ahas na yon, viper ha, makamandag yun. At talagang pag kinagat ka, mamamatay ka. Pero anong ginawa ni Paul? Verse 5, subalit, ipinagpag lamang ni Pablo sa apoy ang ahas at hindi siya na ano. Wow! Ganyan ang protection ni Lord. Yes, you have to go through storms, you have to go through shipwrecks, you have to go through Malta, but the protection of God will always be to you. Amen? Hindi siya namatay. Kaya nga sabi ng mga tao, expectation nila, mamamatay yan kasi makamandag yung ahas eh. Amen? Amen? Pero hindi namatay. Verse 6, hinihintay nilang mamaga si Pablo o kaya'y biglang mabuwal at mamatay. Nang matagal na silang naghihintay at wala namang nangyayari sa kanya, nagbago sila ng akala. Siya'y isang Diyos, sabi nila. So, syempre gulat na gulat siguro yung mga native, no? Sabi nila, ba't ganun? Kinagat ng ahas, hindi man namatay. Hello? Alam nyo minsan, iaalaw ng Diyos, nakagatin ka ng ahas. Hindi para ikaw ay masaktan, kundi para patunayan ng Diyos na ang Diyos na sumasayo ay makapangyarihan kaysa sa kamandag ng ahas. Amen? God has the final say over the snake bite. Kahit na may pag-atake. Yes, Paul was beaten by a viper and people expected him to die. Alam mo yun? Minsan, sino rito na-experience yung sa dami ng pinagdadaanan niyang problema, ang dami ng komento ng tao sa paligid niya. Diba kaya sabi, ay, masamang tao to siguro to. Kasi nakaligtas nga siya doon sa dagat. Pagdating naman niya rito, nakagat naman ang ahas. Masamang tao siguro yan. Sino rito yung pagdamaan ka sa maraming problema, sunod-sunod na problema, tapos yung komento ng mga tao sa paligid mo, ay, kasi ganyan yan eh, kaya ganyan ang problema niyan eh, no? Wala na naman sa inyo. Adi ako na lang din. Di ba? Alam mo yun, ay, kaya nangyayari yan sa kanya kasi ganyan. Alam mo yung may kwento na yung buhay mo sa kanila. Alam mo yun, nahusgahan ka na, na-criticize ka na, ang dami na, ang layo ng narating ng kwento. Parang mga tao dito, tingnan nyo po, yung mga chismis, hindi lang sa panahon natin, kahit noon. No? They expected them na mamatay si Paul. Pero yung kapangyarihan ng Diyos ang nagpatunay, ops, hindi, anak ko yan. At kahit ilang ahas ang kumagat dyan, ako ang magpapatunay na anak ko yan. Amen? Ano yung snake bite? Sino rito may ahas sa buhay? Siyempre, baka sabihin niyo, wala naman kaming ulupong sa bahay. Di ba? Pero ano yung representation nito, yung mga attack? He suffered no harm. Ang sabi ng verse 5, life gets better. Anong ginawa ni Paul? Okay? Nung ina-expect ng mga taong mamatay si Pablo, anong ginawa ni Paul? Di ba kumapit? Di ba kinagat siya? Tapos gumanon sa kamay niya yung ulupong? Anong ginawa niya? Pinagpag! Hello? Sabihin mo, dapat marunong ka rin pagpagpag. Hindi paggaling ka sa burol. Okay? Si Paul, pinagpag niya lang yung kagat sa kanya. Ano ibig sabihin nun? The power of shake it off. Hindi lahat na sinasabi ng tao kailangan mong tanggapin. At hindi lahat ng kasinungalingan ng dyablo na tinatatak niya sa isip mo, kailangan mong paniwalaan. You must learn how to shake it off. Hello? Ang problema, pag sinabihan ka lang ng pangit, iyak ka na agad. Sinabihan ka lang na, di yan ano. Diba? Minsan ngayon, lalo na mga kabataan, no? Dapat matibay tayo sa pangbabash.
Mga kabataan dyan. Hindi lang na-like ni crush ang iyong post, tampururot ka na. Napagalitan lang, magmamaktol na sa magulang. Sabi mo sa katabi mo, huwag ganon. Ipagpag mo yan. Amen? Hello? Ano yung pagpag? Ano ibig sabihin ng pagpag? Hindi mo hahayaang makapenetrate sa'yo ang masasamang salitang narinig mo. Hello? Bakit? Alam mong hindi totoo. Why? Kasi ang pinakamahalaga lang sa buhay ng isang Kristiyano, hindi yung sinabi ng tao, hindi yung sinasabi ng dyablo, hindi yung sinasabi ng problema. Mismo sa safe place na yon, meron ding atake. Example, safe place natin ang bahay. Amen po ba? Pero minsan, ang matinding atake, nagsisimula hindi sa labas. Saan? Kayo nagsabi. Snakebite represents lies of the enemy. Yung mga negativity na pinapasok niya sa ating isip. And sometimes, the snakebite means people's judgment and criticism. Ito po ang promise ni Lord, o ito yung word ni God sa atin. Kung tayo man ay under attack, ang sabi ng Panginoon, Isaiah 54:17, no weapon formed against you shall prosper. Amen? Wala pang sandatang nahubog na natatalo sa'yo. Alam mo, the only thing na nangyayari yung kasinungalingan ng dyablo sa buhay natin, kailan nakaka-penetrate ang gawa ng kalaban sa buhay ng isang Kristiyano? Di ba wala nang kapangyarihan ng dyablo sa mga anak ng Diyos? Hindi ba talunan na ang dyablo dahil sa kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus? Pero bakit minsan nakaka-penetrate ang gawa ng dyablo sa buhay natin? Alam niyo po ba kung bakit? Nakaka-penetrate lang ang gawa ng dyablo sa buhay natin kapag naniwala ka sa kasinungalingan niya. Wala ka ng pag-asa. Hindi mo kaya yan. Hindi ka na makakabalik. Hindi mo kayang magtagumpay. Mangyayari lang yan kung paniniwalaan mo. Hello? Bakit? Ang sabi ng Bible, wala pang sandata na nabuo, nahubog, nahulma na makakapagtalo sa iyo. Why? Ang identity natin, we are conquerors and more than conquerors. Genesis 50:20, what was meant for evil, God turned it for good. Praise the Lord na kahit ang pangit at masamang pangyayari sa buhay natin, kayang pagandahin ng ating Panginoon. And Luke 10:19, ano pangako niya? You will trample on serpents and nothing will injure you. Sabi mo sa katabi mo, binigyan ka ng kapangyarihan ng Panginoon. Bakit? Alam ng Lord na may mga atake sa buhay natin. Kaya nga binigyan niya tayo ng kapangyarihan para labanan ang lahat ng ito. Amen? Tingnan niyo po yung the same hand, nagat ng ahas. In Paul's story, the same hand that snake tried to destroy became the same hand God used to heal. Bakit? What was meant to kill you is what God will use to reveal His power through you. Amen. Sino narito yung mga nasaktan? Alam niyo po ba na yung mga pain na ating pinagdaanan, ito po yung magiging ministry natin. Yes, di ba hindi ka namatay? Akala mo ikamamatay mo yung sakit, pero hindi ka naman namatay eh. Diba? Minsan nakala mo yung mga bagay na ikamamatay mo pero hindi Alam niyo po ba na yung mga pain na yan ay kayang gamitin ni Lord para i-reveal yung kapangyarihan niya. Yung kamay na yon na kinagat ng ahas, yun mismo yung kamay na ginamit ng Diyos para makapagpagaling. Why? Because in Christ, your beaten hand becomes a blessed hand. Your attack becomes your assignment, and your pain becomes your purpose. There is purpose in your pain. Bakit inaalaw ni Lord ang pain? May purpose dyan ng Panginoon. And it's up to you to ask God, Lord, ano po yung gusto mong matutunan ko dito? Or ano ang magiging ministry ko after this? Kasi si Paul, sabi ng verse 7, Acts 28:7, ang pinuno sa pulong iyon ay nagngangalang Publio. At malapit sa lugar na iyon ang kanyang lupain. Malugod niya kaming pinatuloy sa loob ng 3 araw. Pinapunta sila Pablo doon sa bahay nila Publio. Ang ama ni Publio, tingnan niyo po walang aksidente sa Diyos Lahat ng ito inorchestrate ni Lord. Ang ama ni Publio ay nagkataong nakaratay noon dahil sa lagnat at dysenteria. Sakit doon sa isla na walang gamot. Okay? Kaya't ito'y dinalaw ni Pablo.
O diba, in-invite sa bahay, pagdating na sa bahay, nakita niya yung tatay ni Pablo na merong sakit. So, anong ginawa? Kaya't ito'y dinalaw ni Pablo, pagkatapos manalangin, ipinatong ni Pablo ang kanyang kamay, the same hand na kinagat ng ahas, sa may sakit, at ito'y gumaling. Dahil sa nangyaring ito, nagdatingan ang mga taga-roong may karamdaman, at sila'y pinagaling din ni Pablo. Nagtagal pa sila Pablo doon sa Malta. Alam niyo po yon na even yung parang mga tingin natin nalulungkat yung journey natin sa spiritual walk natin, God has the final say over the tours. Yes, alam niyo ibig sabihin ng Malta? Malta means a refuge. And Malta looked like a delay. Na parang, matatagalan pa kami dito kasi nasira yung kanilang barko, di ba? Anong gagamitin nila papunta sa Roma? Yun ang destinasyon talaga ni Paul. And Malta felt like a mistake, na parang mali na nandito ako sa sitwasyon na to. Hindi ako dapat nandito pero nandito ako. But Malta became a platform for healing and revival. You see, may purpose si Lord. The same hand that was bitten by a snake is the same hand na ginamit ni Lord to heal the people. Pinarating talaga ng Diyos si Pablo sa Malta dahil kailangan si Pablo sa Malta. Para saan? Para ipangaral ang mabuting balita at pagalingin ang mga taong may sakit doon. Hello? Sino ngayon ang nasa Malta? Yes, Malta can feel like a mistake. Pwedeng di ako dapat nandito, but God has a purpose. If you are in Malta, you should know ano yung purpose ni God. Bakit ka nandyan? Hello? What is your Malta? What is your Malta? Malta represents your assignment. Assignment, unexpected destination. Ang expected niya, papuntang Roma pero dinala siya ni Lord sa Malta. It is an unexpected destination. Actually, feeling nga ni Paul na stuck siya doon sa isla na yon. But actually, in God's sovereignty, Paul was being positioned by God. Inalaw talaga ng Diyos na makarating si Pablo. He was stationed at Malta so that the sick people could be healed at ang mga tao ay makarinig ng mabuting balita. You know what? Ang Malta became a Christian island. Hanggang ngayon may Malta, di ba? Gusto ko nga makarating doon eh. Pinag-pray ko yun, Lord, makarating ko doon. Kasi favorite story ko tong Acts 27 and 28. Malta became a ministry. Paul served God's purpose in Malta. Yes, Malta represents a place you didn't plan but God prepared for you. Malta represents the tours that are actually destiny. Akala mo lang, nililihis ka ng Malta, pero actually, parte yon ng journey na pinlano sa iyo ng Diyos. Malta represents favor in unfamiliar places. And Malta could represent assignments you would have missed without the storm. Alam niyo po, ito yung mga aha moment mo na kaya ka pala sabi, parang kay Paul, no, kung ilalagay ko yung sarili ko sa kanya, masasabi ko na, kaya pala ako pinadaan ni Lord sa matinding storm, pinadaan niya ako sa pagkawasak ng barko, at pinarating niya ako sa Malta, o naranasan kong makagat ng ahas, at pinarating niya ako sa Malta for a divine assignment. Kaya pala niya ako dinala rito, dahil may pagagawa si Lord. Amen? Mga kapatid, sino rito ngayon ang nasa Malta? Your Malta is your assignment. Proverbs 16:9, the Lord establishes our steps. Kay Lord, walang aksidente. Everything is orchestrated by God. Psalms 37:23, the steps of a righteous man are ordered by the Lord. And Romans 8:31, if God is for us, who can be against us? Where you think you're delayed, God says, no, you're assigned. Akala mo lang delay yan, pero hindi. May assignment pala tayo dyan. Yes, Malta is not a punishment because it has a purpose. Last but not the least, God has the final say over your future. Ano ang word ni Lord kay Paul? You must stand before Caesar. Paul has to reach Rome. And Paul arrived in Rome just as God said. In Acts 28:16. Pagkatapos noon, niregaluhan sila ng mga tao sa Malta, pinadalan sila ng lahat ng kailangan nila para sila ay makapalaot at makarating sa Roma sa talagang destinasyon ni Pablo. At nangyari nga ang lahat kung paanong sinabi ng Panginoon. Kung ako sa iyo, mai-excite ako dahil kung ano ang sinabi sa akin ni Lord,
titiyakin niyang mangyayari. Hello? Not even a storm or a shipwreck or even an attack could stop what God has ordained in your life. Philippians 1:6, ang pinasimulan sa iyo ng Diyos ay tatapusin niya. He who began a good work will carry it on to completion. Isaiah 55:11, God's word shall accomplish what I please. God finishes what He starts. Nothing can stop a God-ordained destiny. If God said, it must happen. Ulitin natin. If God said, it must happen. Kapag sinabi ng Diyos, ito'y mangyayari. Bakit? Luke 1:37, for no word from God will ever fail. 2 Corinthians 1:20, for no matter how many promises God has made, they are yes in Christ. Amen. Ang mga pangako ng Panginoon ay oo na sa pamamagitan ni Kristo. Joshua 21:45, not one of all the Lord's good promises, kahit isa daw sa mga pangako ng Diyos sa Israel has failed. Everything, everyone was fulfilled. Why? Because God is not human that He should lie. He is not a human being that He should change His mind. Anong sinabi niya, gagawin niya. And take note, God always delivers. Kaya kung ano ang word na na-receive mo for the year, siguradong mangyayari yan. Kung hindi pa nangyayari, tiyak, maniwala ka, katulad ng attitude ni Paul, nananalig ako na mangyayari sa akin ang sinabi ng Panginoon. Palakpakan naman natin si Lord dyan.